Maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal: ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay, sa palatuntunang ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. It's 2025. Welcome po mga giliw naming mga taga-subaybay. Sa panibagong taong ito, magkakasama tayong muli sa ganitong plataforma na kung saan nakakumit po ang kabanal-banalang iglesia sa pagdugon sa inyong mga katanungan. Kahit ang segment na ito ng ating palatuntunan ang kabanal-banalan ay dedicated po sa inyong mga katanungan, ang sagot ng Biblia. So sa inyong mga katanungan, muli po namin kayong inaagihan na mag-participate para ho matalakay po natin dito ho sa ating forum ang mga tanong po ninyo, mga issues, biblical, kahit po societal, at kung ano po ang tugon o sagot ng Biblia hinggil dito. So bukod po dito, mga mahal naming mga taga-subaybay, tayo po ay mayroon pang iba pang mga program schedules na under nga ho ng banner na ang kabanal-banalan. From Mondays to Fridays, mapakikinggan po ang Blessed Day sa himpilang DWBL 1242 sa Talapihitang AM. 7:30 to 8, 6 to 6:30 naman ng umaga. Kung susubaybayan nyo po ito sa Facebook and YouTube. Ito namang segment na ito na ang sagot ng Biblia. Sundays po yan, 4 to 5 in the afternoon. Sa Kiss FM naman, 95.1. The Climb, every Sunday, 7 to 7:30. Likhawit, o yung music po ng musical ministry po ng Kabanal-Banalang Iglesia. Sundays po yan, 7:30 to 8. Ang Kabanal-Banalan, Mondays, Wednesdays, and Thursdays, 7 to 7:30 in the evening. Full Life, Tuesdays and Fridays, 7 to 7:30. Ito namang segment na ito, ang sagot ng Biblia. Saturdays po yan, 7 to 8 in the evening. Ang maaari nyo pong padalhan ng inyong mga katanungan, it still remains sa mga dati nating nakasubaybay, 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Ang ating website naman ay mostholychurch.com. At minention ko po kanina yung pagsubaybay nyo po sa Meta o sa Facebook o sa YouTube. Ito naman ang ating social media accounts. MH Media, Facebook page po natin yan. Ang Kabanal-Banalan Facebook account, the Most Holy Church YouTube channel. So sa mga nasabing platforms ay pwede ho kayo mag-post ng inyong mga comments. Ang pakiusap lamang po natin, let's be respectful, let's be polite with our comments dahil ito po ay isang religious program. Mailing address po natin at siyang punong tanggapan ng Kabanal-Banalang Iglesia, number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. These are still your hosts for 2025, ang inyong mga kapatid na Gabriel, Brother George Quirino, at kasama po natin ng isa sa mga bishops po sa Iglesia, ang kapatid na Uziel, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po, kapatid na Gabriel. At sa inyo po, mga giliw naming taga-subaybay, maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay nyo ng pagkakataon na kayo po ay aming mapaglingkuran, maging lalo na sa ating Panginoong Diyos. Nagpapasalamat tayo at patuloy niyang pinagsasama-sama tayo upang
maisagawa po ang ganitong paraan ng pag-aaral tungkol sa kanyang mga kalooban. So proceed na po tayo. Let's start the year with a bang. Sa pamamagitan po ng pagtugon muli sa inyo mga katanungan. With your indulgence, kapatid na usual, narito po ang mga unang katanungan natin. Dahil New Year, marami hong nangahawakan sa mga pampaswerte. Ito yung tanong niya, tama po bang manghawakan sa mga pampaswerte sa pagsalubong sa bagong taon, kapatid na usual? Dahil ito po ay pinamagatan natin ang sagot ng Biblia, ang sasagot po sa tanong na yan ay ang Biblia, at ang mababasa po natin ay pakinggan po ninyo, mga giliw na taga-subaybay. Sa Levitico 19:26, ang unang talatang ating ipaglilingkod, huwag kayong kakain ng anumang may dugo, ni huwag kayong mag-eengkanto, ni magpapamahiin. Yun ang sinasabi ng Biblia. Yun po kasing pampaswerte na sa iba't ibang paraan pinanghahawakan ng tao, at meron silang mga kuminsan mga gamit ukol yan. Mga ritual. Mga ritual. Hindi po naaayon yan sa kalooban ng Diyos, dahil yan po ay nahuhulog dun sa, kung tawagin ng Biblia ay pagpapamahiin. Opo, superstitions, nauuri hong pamahiin. Opo. Turuli na po natin ng ilan. Gaya na, halimbawa, pag-iingay, pagpapaputok, paglikha ng malalakas na tunog, sa paniniwalang ito ay paraan ng pagtataboy ng kamalasan o ng masamang espiritu. Opo. Pagsusuot ho ng polka dots na nakakasuotan. Opo. Nakaka-attract daw ho yun ng swerte. Ang paghahanda ng 12 pirasong prutas. At yung mga pagkaing malalagkit. Malalagkit. Paraan niya kumapit ang swerte. Hindi sa tayo po ay tumutuya sa mga naniniwala po dito. Lamang talagang kahit po tayo, kung itatabi lang natin sandali ang ating sariling intensyon o nasain, yung ganitong bagay, mga kaibigan, ay pagpapamahiin po talaga ito. Diretso, superstition, yung ganitong gawa. Based on our traditional or superstitious beliefs, ang mga gawa na yan, na hindi po yan nababasa sa Biblia. Opo. At hindi naman natin sinasabing bawal kumain pagka ganitong panahon ng mga bilog-bilog. Opo, pwede. Yung mga malalagkit. Opo. Masarap nga yun eh. Opo. Kaya lang, kung ang dahilan kaya tayo kumakain ay sa paniniwalang baka swertihin tayo, at dumikit sa atin ng maraming biyaya, hindi po dapat yun ang nasa isip o nasa kalooban natin. Kundi ang kinakailangan po, talagang sumampalataya tayo, hindi po swerte-swerte. Sabi ng awit, swerte-swerte lang. Pag umuulan, nahalata ko talaga yung edad natin. Pati ko, sumasang-ayon po sa yung sinabi. Mga kaibigan, yun po kasi talaga. No matter how we look at it, kahit na we have our noblest intentions of being wealthy, prosperous sa panibagong taon, dahil nagtatagawin tayo ng pamilya, gusto natin maging matagumpay tayo sa negosyo, gusto natin maging maayos ang ating paghahanap buhay, maging pag-aaral. Yun ho kasi gusto natin, yung intention natin. Lamang, medyo nalilis tayo ng pamamaraan, ika nga, na para makuha to, ma-accomplish ang mga bagay nito na ninanasa nating magawa para sa ating pamilya, para sa ating sarili, kasi nga, ito ay pagpapamahiin. Kaya, hindi po sinasang-ayunan ng Biblia ang bagay na yan ayon sa itinuturo ng kasulatan. At huwag tayong maniwala na kung magpaputo ka, mag-ingay ka, aalis yung malas o yung masamang espiritu. Ang totoo, yung iba nga lalong minamalas kasi
nasasabugan ng kamay Opo. at kung ano-ano sumasabog sa kanila. Opo. O di kaya, yung iba nagpapalipad ng kwitis. Eh syempre, yun to whom it may concern. Hindi naman Opo. po yan guided missile na pagka yan ay sinindihan mo, lumipad. Hindi natin alam kung saan pupunta yan. Wala talagang direksyon kahit na meron niyang stick. Para magkaroon ng stable na direksyon, pwedeng makatama yan sa kapitbahay natin, makapaminsala, magkaroon pa o ng pagkasanhi pa ng sunog. At yun ang nangyayari talaga Opo. sa totoong mga pangyayari. Kaya kung ang gusto natin ay yung biblical na sinasabi ng Biblia na ang masamang espiritu ay umalis, yung malas ay umalis. Ang talagang kailangan po natin at tayo po ay magkamit ng pagpapala, mababasa po natin sa nakasulat sa Biblia ang paraan. Kaya sa sulat po ni Santiago 4 at 7, ito yung nasusulat. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Yan. Napakalinaw. Kung gusto natin talagang masamang espiritu o mismong ang dyablo, tumakas, umalis, lumayo sa atin, hindi po natin kailangang mag-ingay. Ang kailangan po natin, buong pusong magpasakop sa Diyos, sundin natin ang kanyang kalooban. At yun ang nakasulat sa Biblia. Yun ang paraan para umalis ang dyablo o masamang espiritu. Yun ang itinuturo sa atin. Sige, alam natin, ang dyablo, yun ang nagpapahirap, dumilika, na tumutukso sa atin ng kasala sa pagkakasala. Pagka tayo nagkakasala, hindi tayo makahulag po sa mga sitwasyon, hindi tayo naging matagumpay din sa buhay. Opo. Kaya para tayo po sukuan ng dyablo, para hindi tayo lapitin ng tukso. Sukuan, takasan tayo ng dyablo. Nung sabi ng Biblia, ipasakop natin ang ating sarili, gawin nating ang Diyos ay maghari sa atin. Opo. Gaya ng tema ng taon ng Kabanal-Banalang Iglesia, ipinapanalangin nating ang kaharian ng Diyos ay sumaatin. Yun ang pangungusap na yun ang talagang dapat na taglay natin. Sabihin natin, maghari ka sa amin. Ibig sabihin, maghahari siya sa atin kung tayo ay tatalima. Hahayaan natin na siya ang magdikta ng ating buhay. At pag yun ang nangyari, ang dyablo na sinasabi ng marami na malas o anumang hindi mabuti, tatakas po sa atin. Ang sagot ng Biblia. Ang kasunod po, kapatid na Yushel, in the coming days, so may mga kaibigan po tayo. Let me just emphasize on that. Mga kaibigan, kahit hindi tayo magka-share sa pananampalataya, hindi po namin kayo tinuturing na kaaway o kalaban. Ang forum na ito, ang palatuntunan ito ay nagsasaysay ng kung ano yung nakasulat sa Biblia. Kaya itong tanong ng ating texter, nagsiselebrate ba kayo ng kapistahan ng Nazareno? Sasagutin po ng Biblia. Nagsiselebrate po ba tayo? O nagdiriwang po ba tayo ng kapistahan ng Nazareno? Sa diretsong sagot po ay hindi. Ang kabanal-banalang iglesia o ang mga kaanib sa kabanal-banalang iglesia hindi po nagse-celebrate ng katulad ng isine-celebrate ng marami sa tuwing sasapit ng ikawalo o ikasyam ng Enero. Opo. Ang dahilan kung bakit hindi po tayo nakikiisa sa ganyang celebration, nakasulat po kasi sa Biblia ang kadahilanan. Basahin po natin. Sa Jeremias 10:4 hanggang 5, kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto. Kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makilos. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makagagawa ng kasamaan
ni wala ring magagawang mabuti. Yan ang paliwanag. Yung sinasabi dong, huwag niyong katakutan. Hindi naman yung takot na tatakbo yung natatakot eh. Opo. Hindi yung pagkatakot na sinasabi dito, yung pagkatakot na gaya ng pagkatakot sa Diyos. Opo. Ginagalang, bunga noong, paggalang na yaon, naguukol ang tao ng mga gawa na gaya ng nauuri ito na pagluwalhati o pagsamba. Doon sa tinutukoy na parang puno, na binilog, pilak, na hindi nakalalakad, kailangan pasanin, kailangan ikapit ng pako kasi baka mahulog. Yung gayong gawa ng mga tao, yun ay naglalarawan na bunga ng kanilang pagkatakot o respeto dun sa inukit lang ng tao. Sa madaling salita, sa mga ribulto na katulad po ng isineselebrate. Opo, yung estatwa ho kasi yun eh. Opo. Na itim. Sabi ng Biblia, hindi natin dapat pag-ukulan yung mga gayon ng ganong pagkatakot, ganong paggalang, kasi wala namang magagawang masama yun. Wala ring magagawang mabuti. So, with all due respect sa ating mga kaibigan na deboto po, of course, nasa kalayan, hindi ho kayo pinipilit ng palatuntunan ito. Nilalahad lamang po ng ating programa kung ano yung nakasulat sa Biblia. Kasi nga ho, yung history po niyan, yung estatwa ho kasi galing yan ng Mexico, binigay, ika nga na punta ng Pilipinas. Opo. Tapos yung pagsasalin o paglilipat ng lugar na ito na mula sa Luneta, dati sa Luneta ho yan, tapos nalipat, ipinarada po yan ng una dito sa Pilipinas sa papuntang Quiapo. Opo. Naging tradisyon na yun na taon-taon. Ang tinatawag po nila ay translasyon o translation, transfer nung estatwa patungo ho sa Quiapo. Yun yung naging simula ho doon. At pinapaniwala ng marami na ito ay yung nasabing gawa at yung mismong rebulto, yung estatwa ay mayroong milagro na naidudulot dun sa mga deboto. Hindi natin naalisyon, nasa inyong pananampalataya lamang anong nakalagay sa Biblia. Yan po ay namamalagi na imahen o estatwa o rebulto na mismo sinabi ng Biblia diretso na kinakailangan may pako. May pako yan sigurado. Yan yung attachment, yung glue, yung para to make it a realistic na representation ng Diyos natin, kinakailangan ukitin, kinakailangan ipako at kinakailangan ipasan. Kasi hindi makakalakad. Hindi rin naman makapagsalita pagka kinakausap mo. Opo. Kasi pag nagsalita baka magtakbuhan yung mga nandun. Lalong matinding milagro yun. No? Kaya, yun ang isang bagay na dapat makita rin po natin. Bagaman yan nakasanayan ng ginagawa at sabi ng marami, pagka ini-interview sila, magaan sa pakiramdam, gumagaling yung kanilang sakit pagka naihagis nila yung tuwalyan nila, naipunas doon, at ay pinahid nila sa mayroong bukol, nawawala yung bukol. Kung ano-anong mga testimonyo, nasa inyo po yan kung inyong panghahawakan ng ganyang paniniwala. Pero kung ibabatay po natin sa sinasabi ng Biblia, maliwanag po. Yan ay hindi sinasang-ayunan ng Biblia dahil yan ay walang magagawang mabuti, wala ring magagawang masama. Ang sagot ng Biblia. So maraming salamat po. We don't celebrate, but we do not condemn. Opo. Hindi po tayo kasama dun sa iba na hinuhusgahan sila. Minsan, kinukumpronta talaga sila sa kalsada, naghahanap ng trouble. Opo. Naghahanap na away, hindi po tayo ganyan. No? Sinasabi lang natin kung ano nakasulat sa Biblia. Opo.
So, there we are, mga kaibigan. At sana ay sampalatayanan po natin yan. Makatulong po yan sa ating pang-araw-araw na pagtataguyod ng ating moralidad, ng ating spirituality. So, sa ngayon ay bigandaan po natin, kapatid na siya lang magiging awiting ipaglilingkod po ng isa sa mga awit po natin na Australia-based po siya. Siya po ay si Sister Micael Christian Enriquez. Carino Enriquez. Sa kanyang unang likhawit, she's staying in Australia. Ang pangalan po o ang pamagat ng kanyang awit ay Ako'y Kasama Mo. Ang awit na ito ay may pamagat na Ako'y Kasama Mo. Ito ay isinulat at inareglo ng kapatid na Mikaya, Mike Angelo Eusebio. Ako'y kasama mo sa bawat kalungkutan mo. Ako'y kasama mo sa mga nararanasan mo. Narito ang aking pisig, handang tulong sa'yo. Ako'y kasama mo, kasama mo sa hapis at ligaya mo. Ako'y narito, handang umalalay sa kahinaan mo. Kapatid ko nawa'y maalala mo, kasama mo ako. Narito ako sa bawat pagpatak ng luha mo, handang maging sandalan mo sa pagpatnubay ng ating Amang Diyos. Ako'y lalagi lamang sa tabi mo. Narito, handang umalalay sa kahinaan mo. Kapatid ko nawa'y maalala mo, kasama mo ako. Narito ako sa bawat pagpatak ng luha mo, handang maging sandalan mo sa pagpatnubay ng ating Amang Diyos. Ako'y lalagi lamang sa tabi mo. Minsan pa'y alalahanin mo, may Diyos na nagmamahal sa'yo. Hinihintay lamang niya pagbabalik mo. Kapatid ko nawa'y maalala mo, kasama mo ako. Narito ako sa bawat pagpatak ng luha mo, handang maging sandalan mo sa pagpatnubay ng ating Amang Diyos. Ako'y lalagi sa tabi mo. Kapatid ko, ano ba'y maalala mo, kasama mo ako.
ang sagot ng Biblia. Thank you, Sister Mixie. Yan po yung kanyang nickname. So tayo po nandito pa rin sa panahon ng sariwa pa, bago pa ang taon. Meron pang mga kasunod na mga celebration as we close this holiday season. May tinatawag pong kapistahan ng 3 hari. Totoo po ba ito? Sabi ng ating listener, totoo po ba ang 3 kings sa Biblia? Yung 3 kings na sinasabi po ng marami, pag sa Biblia natin babasahin, maraming hari sa Biblia. Pero yung pinagkakapitan nila ng 3 kings at isineselebrate, wala po sa Biblia yon. Ang nasa Biblia po, pantas at wala pong bilang na 3. Maaring higit sa 2, maaring 2 o kaya maaring 5, hindi natin alam eh. Pero wala pong nakasulat na 3 hari. Ang nakasulat po, mga pantas. Basahin natin. Mateo 2:1 hanggang 2:10 hanggang 11. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito, ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. At nang makita nila ang bituin ay nangagalak sila ng di kawasang galak. At nagsipasok sila sa bahay. Ayan. At nagsipasok sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. At nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto, kamangyan at mira. Yan. Napakalinaw po naman. Wala tayong nabasang bilang na 3 at wala tayong nabasang hari. Ang nabasa natin, mga pantas. Yun ang dumating ayon sa sinasabi, mga pantas na lalaki. At ayon po sa ating nabasa rin, itong mga pantas na ito, nang matagpuan ng Panginoong Hesus kasama ang kanyang inasalaman, nasa bahay. Yung pinapakita sa mga larawan, nasa sabsaban pa rin. Opo. So, iba na po yun. Kundi, ang talagang katotohanan, dinatnan po ng mga pantas na lalaki, doon na po sa isang bahay, sa isang tahanan. Opo. Yun ang sinasabi ng kasulatan. Kaya hindi po totoo yung 3 hari. Na unnamed po yan, no? Hindi ko pinangalanan. Ang tradisyonal na pangalan, sina Melchor, Gaspar, Baltasar. Wala akong pangalan na matatagpuan sa Biblia. So ito yung klaruhin natin, mga kaibigan. Yung mga eksena na involve yung 3 hari, wala akong 3 hari. Pwede nga 2 or more. Opo. Although ang mention po dito na regalo o alay ay 3, but not necessarily 3 na nire-representa 3 alay, 3 hari. Dahil ginto, kamangyan, at mira. At isa pa, ang puntong dapat natin maintindihan dito, hindi talaga sila aktual na hari, kundi ang tawag nga sa kanila ay Medjay. Kaya nga sa wikang Tagalog, pantas. Kasi may kapantasan po sila, wise men, kasi dun sa mga nababasa po nating mga references, kaya sila in-address as Medjay, may kapantasan taglay, aral po sila ay mga tagapayo, royal counselors, tagapayo ng kanilang mga hari, hindi sila mismong mga hari. Opo. At may kaalaman din sila na astronomical, na ibig sabihin, marunong silang bumasa ng behavior ng mga bituin sa langit. Kaya ang naging guide nila para matagpuan kung saan nandun,
Yung between. Opo. Kaya kung wala silang gayong kaalaman, kasi kung yun ay normal na phenomena, Oo. panahon na yun, lahat ng mga tao no, nabalita nila, ito palang bituin na ito, guide. Di lahat sila nagsipagpuntahan doon. At ang isang bagay nga doon, mismo si Herodes, hindi niya alam Opo. kung saan nandun. Opo. Kaya nung out of courtesy siguro, dumaan mo sila na Jerusalem. Pinagtanong nga nila, nasaan ho ba yung sanggol, yung bata, na itinuturing na hari ng mga Hudyo? Sa mga kapatid, ine-expect nung tatlong pantas, alam nung hari na noon ni si Herodes Opo. kung saan nandun. Kaso hindi rin niya maituro. Opo. Ngayon, dahil nga sa kanilang pag-uusap, syempre, nandun na, dumalaw na yung, ipalagay na natin tatlo. Dumalaw doon, nag-usisa na yung si Herodes, na napagkaisa nila, sige, pumunta kayo. Ika nga, hindi malayo yung kinuwento. Kasi ang direksyon namin patungo doon sa Bethlehem. Hanapin nyo, sabi nga, sa mga kasunod na talata. At pag nakita nyo, balita nyo naman sa akin kung nasaan. Pero nakalagay din sa Biblia, alam natin ang motibo nito si Herodes, nagulumihanan sila at maging mga karating na lugar sa Jerusalem. Kasi nga, marinig mo lamang na pinanganak na ang hari ng mga Hudyo, ibang tao yun sa nakaposisyon. Opo. Di ba? Threat po yun. Lalong-lalo na sa mga panahong may ganyan, may hari, may gobernador, someone who is touted to be a king. Talagang threat po yan, banta ho yan dun sa nakaupo. Na alam yung motibo. Si Herodes. Opo. Alam yung motibo, nabasa nung ika nung tatlo. Nung nagpunta sila, nagtuloy na sumamba na sila, inialay na nila yung mga regalo nila. Nag-iba na sila ng landas. Ang usapan, babalik sila kay Herodes para sabihin yung eksaktong lugar. Nag-iba sila ng landas, lumihis sila. So napagtanto ni Herodes na napaglalangan siya. Hindi tumupad sa usapan yung tatlo. Kaya ang kasunod na kautusan niya, pinapatay niya yung mga bata, lalaki, ang naedad ay 1 hanggang 2 taon. So doon pa lang, may hint na. Na hindi bagong panganak si Kristo. Opo. Kasi hindi naman umabot ng 1 taon yung paglalakbay nung mga pantas bago matagpuan ang bahay na kinaroroonan ng Panginoong Kristo Jesus. At yun humigit kumulang mga 8 kilometro lang. Opo. Mula doon sa kinaroroonan ng mga pantas patungo doon sa bahay. Pero yung lakbay mismo nila patungo sa Jerusalem, ikita na natin matagal. Opo. Ika nga, yung kahit na-guided sila nung star. So, mga kaibigan, hindi po ito yung mauuri nga na yung nalikha na sa ating imahe na nung pinanganak, para mabilisan, instant nakarating yung tatlo. Na yung ibang eksena nga, may nagdadrum na bata, little drummer boy, napasama pa dun sa eksena ng natibidad. Hindi ho yun biblical. So it did not happen overnight, it did not happen sa isang araw lang. Kasi yung paraan ng pagbibiyahe noon, either maglakad ka o nakasakay ka sa kamelyo o kabayo, na hindi agad-agad nakakarating ka sa malalayong dako. Opo. Kaya hindi po natin isine-celebrate yung tungkol sa 3 hari dahil sa Biblia hindi po sinasabihan at yun pong mga paniniwala na nasa sabsaban pa nang dumating ang mga ito, yun po hindi totoo. Maraming mga pahayag tungkol dyan na hindi po sinasang-ayunan ng Biblia kaya hindi po tayo nagse-celebrate tungkol sa celebration sa 3 hari o nagpipista na gaya ng ginagawa ng iba. Yeah, may Happy Three Kings, yung bati nila. Closure na yan, pagsasarado na ng holiday season. Opo. We don't celebrate that. Although it's biblical, nandun sila, they existed. Umiral itong mga tauhan na ito, personalidad. Pero to celebrate yung kapistahan nila, we don't do that. Salamat po. Ang sagot ng Biblia.
Ang kasunod na katanungan, corporal punishment ang tawag nito sa English. Tama po ba na paluin ang bata? Ayan. Tama po ba na paluin ang bata? Siguro yung pagpaparusa, pagdidisiplina. Pagka Biblia ang pagbabatayan natin, nakasulat sa Biblia, tama. Pag ang pagbabasihan natin yung batas na umiiral ngayon sa iba't ibang bansa, kahit dito sa ating bansa, labag sa batas yun. Pero basahin natin kung ano nakasulat sa Biblia. 3:74 ng Kawikaan. Siyang nag-uuro ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak. Ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. Yan. Maliwanag naman. Ang pagpalo, hindi pag-uurong ng pamalo sa anak, paminsan-minsan na ang nasa kanyang kalooban ay hindi puot, kundi pag-ibig, okay lang po yun na paluin paminsan-minsan yung anak. Huwag namang hambalusin na para kang pumapalo ng kabayo. Kasi kung minsan naman, yung tatay, kung minsan nanay din, kung magmamalo sa anak, parang hindi bata, o kaya parang hindi tao yung pinaparusahan. Hataw, no? Hinahaw. Talagang naalala ko nun meron akong nakikita nun Kung ano hawak nung tatay, yun ang ipapalo dun sa anak. Pagka uso pa nun yung halaga, nag-iigib ng tubig, o di, ang hawak doon yung pampasan, yung punta. O yung pingga. Pingga. O yun ang, pag inabot yung anak, kung hindi bukol, putok ang ulo. Di ba? Yun ang mga noon. Talagang hindi po sinasang-ayunan ng Biblia yun. Ang kailangan po, kung hindi man ibinabawal ng Biblia yung pamamalo na ang nasa puso hindi galit, kundi pag-ibig. At yun ang nadadama nung anak, hindi puot. So, tama lang. Ibig sabihin, ang hindi pinapalagpas. Opo. Yun ang bottom line yan Hindi pinapalagpas na parusahan. Ang parusa yun, nasa Biblia. Noon, pinapayagan talaga. Ngayon kasi medyo naghihigpit ang batas ng tao kung yan tinuturing na pang-abuso, hindi ibig sabihin na iuurong, iatras na, hindi na gagawin ng pagpaparusa. The best pa rin na hindi palalagpasin ng mga magulang ang, halimbawa pagalitan, sabihan. Huwag hong kinukonsinte ang mali ng bata kasi pag yan ay hindi nagawa, tuturing ng bata yan na tama yan, nakalalakhan na nila. Pag hindi sila sinansala, hindi sila sinaway sa kanilang nagawang pagkakamali. Opo. At yun sinasang-ayunan naman ng Biblia ayon po kay Apostol Pablo. Sabi niya sa mga kapatid sa Efeso sa 1:4, at kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Yun. Minsan kasi, ang nadidinig lang sa magulang, wag yan. Puro bawal. Nagkukulang ng turo kung ano ang nararapat. Saway lang pero walang aral. Opo. Di ba? Tama po kayo, kapatid na Yushel. Hindi sapat na sinabi mo lang, bawal yan. Hindi na sinamahan ng paliwanag. Opo. Basta mag-iisip tuloy ang mga bata dahil nga sa mura nilang isipan, magbibigay sila ng sarili nilang konklusyon tungkol sa mga bagay na sinabi mo lang bawal. Opo. Bawal at kailangang may lakip na paliwanag. Opo. Yun ang sinasabi ng Biblia. At kung maaari, ang paliwanag natin, ayon talaga sa aral ng Panginoon. Hindi ayon lang sa kung ano yung kuminsan sinasabi sa anak, huwag mong gagawin niya, magagalit ang pulis. O pulis ang pinananakot. Kuminsan naman, magagalit yung multo, kung ano-ano. Di ba? Hindi ganon. Turuan natin ng talagang tamang kaisipan tungkol sa mga nararapat matutunan ng isang bata. Ayan. Siguro, mga kaibigan, naging klaro po sa atin yan. Tayo po ay isang ayon pa rin dahil biblical, paluin
Not necessarily physically, pagpalo na may pagpapaalala. Ang sagot ng Biblia. Pakinggan natin muli si Sister Micael Christian Carino Enriquez, si Sister Mixie, sa kanyang pangalawang likhawit na pinamagatang Deep Within Me. Hello and shalom to everyone. My name is Sister Micael. First of all, I want to say thank you so much to everyone watching and listening to our program. It is truly my pleasure and honor to share with you all this next song. The song is called Deep Within Me. It's an amazing song that reminds us that we can't rely on our strength to get through life. As you listen, let it encourage you to remember that you're never alone. Let's embrace this truth together today. I was saved. I can see you.
ang sagot ng Biblia. Thank you po, kapatid na Mixie, sa inyong magandang tinig. Manang-mana sa nanay, ano? Nanay lang, no? Nanay lang. Forget about the father. Nakikinig si na Miguel. Kasunod pong katanungan, kayo po ba ay nagtuturo din ng prosperity gospel? Prosperity gospel, kapatid na Yushel, ito yung popular na konsepto ng preaching, evangelization sa Estados Unidos, na kung saan ang pinaka-concept po niyan ay the more you give, yung donation, Opo. the more you will gain. The blessings na, ang blessings naman na inite, parang nag-invest ka ng malaki, bigger naman ang babalik sa'yo na material pa rin. Although, siyempre, nahaluan ng paliwanag na ito may spiritual blessings din nakasama. So, tinuturo kaya ba ng kabanal-banalang iglesia ang prosperity gospel? Nagtuturo po tayo na pagka maayos ang paglilingkod ng tao sa Diyos, hindi lamang po tayo gagabayan ng Panginoon sa ating spiritual na buhay, kundi maging sa ating mga pamumuhay dito sa lupa. At yan mahalagang maintindihan natin, pero nililiwanag natin, hindi po kapareho nung itinuturo ng mga pinamagatan nga pong prosperity gospel. Prosperity televangelist. Opo, yun. Hindi po ganon. Dahil pagka ang pag-uusapan, paglilingkod sa Diyos, pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi po number one dito yung sinasabing prosperity ukol sa laman. Basahin natin. Sa Roma 14 at 17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Yan. Napakalinaw po naman. Hindi ukol sa pagkain at pag-inom. Ibig sabihin, hindi sa mga material na bagay. Ang dahilan kung bakit kailangan nating matutunan ang Ebanghelyo, ang aral ng Diyos, ang paglilingkod sa Diyos, ang pagpupuri sa Diyos, ang pagsamba sa Diyos. Hindi natin kaya ginagawa ang mga yan, ang intensyon natin o nasain, magkaroon tayo ng maraming pagkain at mga material na bagay. Opo. Pag-unlad talaga sa pagyaman, yung bottom line. Ako napapanood ko po yung kanilang approach, preaching, evangelization. Of course, using gospel, kaya nga prosperity gospel. Ang pangako pagsagana talaga. Mostly, ang emphasis, nandun nga sa, kaya nga prosperity, you will prosper materially. Yung pag-unlad sa buhay na ito. At syempre, sinasabi yung tungkol sa kaharian na nagbibigay ka ng todo sa kaharian ng Diyos, ang balik sa iyo nun ay masaganang buhay sa lupa. Pero klaro sa sinabi ni Pablo, ang kaharian ng Diyos, hindi tungkol sa material na bagay. Kundi magkaroon tayo ng kagalakan na spiritual. Kagalakan ukol sa espiritu, kapayapaan, at pamumuhay na ayon sa katwiran. Hindi po makakamit ng tao yan pagka siya, dahil siya maraming salapi, o maraming pagkain. Dahil marami pong tao na maraming salapi pero nananatiling walang kapayapaan. Nananatiling malungkot ang buhay. Sinasabi nila, nasa akin naman lahat pero parang may kulang. Kulang, empty pa rin. May patlang, may bakante pa rin sa pamumuhay. Kasi nga, hindi ukol sa buhay lamang na ito ang dapat na makita natin na biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos tungkol sa pagkatuto ng tao ng paglilingkod sa Diyos o pagsunod sa kalooban ng Diyos. At yan ang itinuro ng ating Panginoong Kristo Jesus nang siya'y nangangaral. Basahin natin. Mateo 6:33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Yan po ay karagdagan lang sa mga
biyaya na makakamit natin sa pagpapasakop sa paghahari ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito maintindihan natin, pagka po tayo ay napasakop sa Diyos, kumilala sa Kanyang paghahari, naglingkod sa ating Panginoon, makapamumuhay tayo ng ayon sa katwiran. Yun ang unang-una. At yung mga bagay na ukol dito sa lupa, hindi siyang pangunahin, kundi karagdagan lamang po yun sa pagpapalang ating kakamtin. Kaya minsan nga, sinabi ni Apostol Pablo, pagka ang aasahan lang natin sa Diyos, mga bagay na material, pero hanggang doon lang, kawawa tayo. Basahin nga natin yun. Kasi yan ang pananaw ng iba. Natatapos ang kanyang pananaw sa pagkakamit ng mga bagay na ukol sa sanlibutan. Pag gayon lang ang inaasahan natin kay Kristo, maliwanag po ang sinasabi ng Apostol Pablo. Unang Korinto 15:19. Kung sa buhay lamang na ito ay nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Yan, napakalinaw. Kung ang ipinangangaral po sa atin, ang pagkakamit lamang ng mga bagay na ukol sa lupa, ang dahilan kaya tayo dapat magpursige sa paglilingkod sa Diyos, mga bagay na material lamang, yun po yung napaka-kaawa-awang kalagayan sa harap ng Diyos. Maraming kaawa-awa, pero mas kaawa-awa yung naglilingkod nga sa Panginoon. Kumikilala nga kay Kristo, pero nakatingin lamang sa mga bagay na material. Hindi sa talagang ang naisin ay makita siya ng Diyos na ang kanyang buong pagkatao ay pinaghaharian ng Diyos o makapaglingkod sa Diyos habang siya ay nabubuhay. So there we are, kapatid na Yushel. Minamalatak. Opo. Siguro kakanta ng mga lighawit sa... Nakadinig lang ako ng magandang awit But anyway, mga kaibigan, tayo po ay magko-conclude muna ng ating pagpoprograma for today. As always, tayo po ay nangahawakan sa pagbibili ng ating Panginoon na ang lahat ng bagay dapat ipagkatiwala natin sa Kanya. Hindi tayo dapat na manghawakan, no? It's really about teaching yung materialism, yung bagay na kanina, yung prosperity gospel, Opo. It's really that, mga kaibigan. Sana huwag tayong padala sa husay, sa mga approach, sa mga ikangay positivism. It all boils down na importante ay ang spiritual stuff, at ang mga bagay na pang-material, idaragdag po sa atin. So, salamat sa Panginoon. Dalangin po namin na ito inyong masampalatayanan at nakatulong po kami na maigiya kayo sa tamang kaisipan, kalooban tungkol sa paglilingkod sa ating Panginoon. At sa bahaging ito ng atin pong programa, mag-uukol tayo sa Diyos ng panalangin. At kasama po sa ating ipananalangin ng mga kapatid nating talaga na mga laging nagpapaabot ng kanilang kahilingan tulad ng kapatid natin sa Bigan. Na wag daw natin siya lang kalilimot ng ipanalangin. Si kapatid na, ano nga pangalan nun? Si Kasama Kabsat. natin sa Jerusalem doon. Kabsat. Kabsat. Basta doon, taga Ilocos, lumapit sa atin nung nakaraang pasalamat. Ang kapatid na Nea, kasalukuyang may karamdaman. Kapatid na Jesaya, sa Angeles City. At marami pang iba. Maging kayo po na aming mga taga-subaybay, hindi man po ninyo na ipaabot ang inyong request, laki po kayo sa aming panalangin na sa pagkakataong ito, pangungunahan po ng ating minamahal na presbitero sa ating pagkakatipong ito, sa ating gawain ito, ang kapatid na Gabriel. Opo. Tayo po yung manalangin. Aba, Panginoon namin Diyos, salamat po sa nagdaang taong pinagalo mo sa amin. Opo. Pinuno mo kami ng mga kaalaman, karunungan, tinuruan mo kami ng kababaan ng loob. Nakita namin ang mga sitwasyon sa buhay na kung saan ay
napahinuhod kami sa maraming mga bagay. Sumpuan namin ang aming mga sarili na maliliit, hamak, at sa pagkatuto ng aming mga kaliitan na ito, ay lalo namin nakita ang iyong kadakilaan. Opo. Ang iyong mga pagpaparana sa amin. Ay sa kabila ng aming mga kakulangan, ay hindi mo kami pinagkaitan ng mga pangangailangan namin sa buhay na ito. Opo. Lalong-lalo na ang mga pagpapala ukol sa aming mga kaluluwa. Amen. At ngayon ay humaharap kami sa panibagong taon, panibagong hamon, panibagong mga pagsubok sa aming mga buhay. Bagamat ang mundong ito ay puno ng mga kalungkutan at kawalan ng pag-asa, naniniwala at nagkakatiwala kami na harapin namin ang bagong taong ito. 10 ng aming mga listeners, na mga sponsors at lahat ng mga taong nagmamalasakit sa pagtataguyod ng ministeryong ito. Amen. Na ang lahat ay aming may pagpapatuloy, may itataguyod sa mapayapang paraan, ay may itatanim sa puso. Makikinabang ang lahat ng nakikinig at natatouch nitong palatuntunan ito, at sila ay tunay na napagpapara, o they are truly blessed sa bawat sandali o sa bawat buti ng salitang namumutawi sa labi ng iyong mga kasangkapan, at sila'y naiaahon mo sa mga sitwasyong ng kalungkutan, at sila'y naaaliw ng banal mong espiritu na masusumpungan nilang tunay ang iyong kaharian, ang kahariang paririto sa amin na magliligtas sa aming mga kaluluwa. Amen. Alalahanin mo ang marami pa namin kakaharapin, mga hamon sa aming pananampalataya, mga karamdaman, mga kahapisan, mga kawalan ng katiyakan. Amang Hari, ikaw ang nauuna sa amin. Opo. At ngayon ay tinuturuan mo kami ng katatagan at kapanatagan. Kasangkapanin mo ang iyong iglesia sa pangunguna ng iyong pangangasiwa, Opo. sa pangunguna ng iyong punong obispo at 10 ng kanyang mga katuwang na mga kabalikat sa gawain ito, upang sila ay maging matapang na humarap sa bawat hamon na kakaharapin ng iyong bayan. Amen. Maakay ang lahat ng kapatiran, at maging ang mga ibig na maabot ng pangangaral nito, na sila ay makatagpo ng wastong pananampalataya, at maabot namin ng kaiksaktuhan nito, ang kasakdalan, upang kami maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Amen. Kami lubos na nagkakatiwala, dinirinig mong aming panalangin. Palibasa, ito'y aming hiling sa ngalan mong Diyos at Kristo Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Binabati rin po natin si kapatid na Bonifacio Kilala. Kita, nagkasalubong po kami ng pasalamat. Hindi ko agad siyang nakilala, hindi tumatanda itong kapatid natin ito. Pagpalain po kay kapatid at iba pa nating mga kapatid na patuloy na nakikinig at nagtataguyod ng palatuntunan ito. Muli po namin kinaya sa susunod pong episode, sa ganito ring istasyon, sa ganito ring platform, sa pamamagitan ng inyong mga kasangkapan. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid, kapatid na Gabriel at kapatid na Yusiet. Ang panalangin po naming magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay kapwa naman tayo bantayan ng Panginoon sa ating paghiwalay. Misbah.